Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat kayong niata bisan sa hulga sa ulan. Bisan gani gahapon nagtalisik wala may kalakaw. Pero pag adto na ko sa pantalan, udto-ud ko na noon to 4:30 na. Nag na wala may ulan, tiyo din talisik. Kuha na day siguro gapoy ulan. So, gahapon padayon atong Bible study dito sa atong Bible studyhan. Nalipay ra po ko kayo kay ang among topic bahin sa rapture kanang Thessalonians chapter 4. Nalipay kayo tong akong Bible studyan sa lamia day no. Lamia day ni mag-rapture no. So magapadayon mi sa among pag Bible study wala man ko kaadto-adtong last Saturday kay gilain ako lawas. So dito ko gahapon. Salamat ta sa matag usa nga niya karong kahaponon tungod aning ulan. Pero ay alam mo kabalaka siguro maulan gihapon ini kahapon kay basig mahatod ra mo sa sakyanan. Okay kanang manindog ta. Pero wala ko mabutang sa screen ang mensahe, ang bersikulo. Abrihe lang inyong Bible. This is a common story. Judges chapter 7, 1 to 23. 1 to 23. Naadiha ato mensahe, common story ni siya, pero ato lang ning basahon kay aron mahinumdum ta. Kabalo naman mo aning story ani niya siya. Judges chapter 7, 1 to 23. 1 to 23. Siguro ato lang ni sigurong tubag-tubagan o basa. Okay na mo? Okay, Judges chapter 7, 1 to 23. I read verse 1, then you read verse 2, tamantas 23. Verse 1, then Jerubbaal, who is Gideon, and all the people that were with him, rose up early and pitched beside the well of Harod, so that the host of the Midianites were on the north side of them by the hill of Moreh in the valley. Verse 2 go. Verse 3. Now therefore go to proclaim in the ears of the people, saying, whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from Mount Gilead. And there returned of the people 20 and 2,000, and there remained 10,000. Verse 4 go. Verse 5, so he brought down the people unto the water, and the Lord said unto Gideon, everyone that lappeth of the water with his tank, as a dog lappeth, him shall thou sit by himself. Likewise, everyone that boweth down upon his knees to drink. Verse 6 go. Verse 7, and the Lord said unto Gideon, by the 300 men that lap will
I save you, and deliver the Midianites into thine hand, and let all the other people go every man unto his place. Verse 8, go. Verse 9, and it came to pass the same night that the Lord said unto him, Arise, get thee down unto the host, for I have delivered it into thy hand. Verse 10, go. Verse 11, and thou shalt hear what they say, and afterward shall thine hands be strengthened to go down unto the host. Then went he down with Porah, his servant, unto the outside of the armed men that were in the host. Verse 12, go. Verse 13, and when Gideon was come, behold, there was a man that told a dream unto his fellow, and said, Behold, I dream a dream, and lo, a cake of barley bread tumbled into the host of Midian, and came unto a tent, and smote it that it fell, and overturned it that the tent lay along. Verse 14, go. Verse 14, and it was so, when Gideon heard the telling of the dream and the interpretation thereof, that he worshipped and returned into the host of Israel and said, Arise, for the Lord hath delivered into your hand the host of Midian. 16, go. Bantayan na yung verse 16 ha, ingon diri. And he divided the 300 men into 3 companies, and he put a trumpet in every man's hand, with empty pitchers and lamps within the pitchers. Bantayan na niya sa verse 17, I'm reading. And he said unto them, Look on me, and do likewise, and behold, when I come to the outside of the camp, it shall be that as I do, so shall ye, you shall ye do. 18, go. Verse 18, trumpet na po niya sa verse 19. So Gideon and the 100 men that were with him came unto the outside of the camp in the beginning of the middle watch, and they had but newly set the watch, and they blew the trumpets and brake the pitchers that were in their hands. Verse 20, go. Verse 21, and they stood every man in his place round about the camp, and all the host ran and cried and fled. 22, go. Verse 23, I'm reading, and the men of Israel gathered themselves together out of Naphtali, and out of Asher, and out of all Manasseh, and pursued after the Midianites. Apo, tamahan mo lang itnon, buhin mo nga Diyos. Salamat sa imong pulong. Salamat Ginoo sa pagtulunan. Amahan among gipangamuyo nga kini nga mensahe karon
tagaeg dako kayo nga pagtulunan alang sa among mga desisyon amahan o among ipangamuyo kanimo Ginoo nga ikaw gayud magapataliwala pinagis balang espiritu kini mong lipon nga way kahibalo tagaig igsusulti tabuni kami sa bililho ni mundugo. Salamat sa wisdom imong gihatag sa among Sunday school teacher pagtudlo sa Sunday school bisan ang manindot nga awit sa choir. Salamat kay Ginoong nandam among kasing-kasing pagpaminaw sa imong pulong. Mahal mo langit nun among ipangamuyo kanimo Ginoo. Tabuni kami sa bililho ni mundugo nini kahapon nun. Kinamo pagampo pangaliw po kanimo gisalig namo ang tanan Jesus Christ among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, lingkod ta. Kani atong mensahe in the book of Judges. Common story kay ni Asya sa kanang sa kanabitang Sunday school sa mga bata, pero ambot lang ka og nakabasig nakalimot na mo, nakahinumdum pa mas maayo na pod kung nakahinumdum mo. Atong mensahe din karon naguluhan kani og God has the best plan. God has the best plan. Kanang atong gibasa ganiha ang ato nang kung ato nang isamari tong atong gibasa ganiha kanang chapter 7 Judges chapter 7 1 to 16 bahin na sa katong 300 men nga sundalo ni Gideon. Gitrim down niya ang sundalo ni Gideon gikan 32,000 paingo sa 300. Kanang 17 to 25 o 23 napildi ni Gideon ang kadtong mga Midianites napildi niya. Mauna ang atong utlon tong katong atong ibasa ganiha. Now, bisan gani kanang Book of James, chapter 4, 13 to 17, kaning bersikuloha nagpahimangno ba si James sa mga tao against foolishness of making plans without considering the will of God. Kanabang nagpahinomno si James din nga kung kani di ay maghimo tag atong kaugalingong plano nga dili nato consider ang kabubuton sa Dios, ingon si James, foolishness. Binuang ba? Binuang ra kuno na siya. So, all James is saying is that you and I can make any plans we wish to make, but God always has the final say in any matter. So ato ra gud ning basahon sa kaning Book of James. Okay, kamo siguro basa ng verse 13. Kamo basa, ready read. Verse 14 go. Verse 15 go. Verse 16 go. Verse 17 go. So mao na pahimangno ni James ingon ni dire pangadto karon kamo nga nagaingon karon o ugma mangadto kita sa maong syudad ug magpadayon didto og usa ka tuig og mamalit og mamaligya og buginansya. Verse 14 ingon siya, sanglit kamo wala nasayod unsa ang mahitabo sa ugma. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kini sama sa alis nga nagapakita sa mubong panahon ug unya nagakahanaw. Verse 15 ingon diri, tungod ni ana kamo angay nga moingon kun ang Ginoo mobuot kita mabuhi ug mohimo nini ug ni ana.
Apan 16, apan karon kamo nagkalipay diha sa inyong mga pagpanghambog ang tanan ingon ni ana nga pagkalipay dautan. Verse 17, busa ngadto kanila nga nahibalo sa pagbuhat og maayo ug wala magabuhat nini ngadto kaniya kini sala. So, mao na ang counsel ni James. Counsel niya ni Asya. So, balikon ako, ang tanan nga gisulti ni James, dinhi nga, ikaw ako makahimo ta og bisag unsa nga klase nga plano nga gusto na to buhaton. Pero ang Ginoo kanunay gyud na siyang dunay final say in any of our plan. In any of our plan. Then when we learn His plans for the situation and we make our plans based on His plans, we find out that He had the best plan all along. So, mauna na siya nga, o kita-kita ra, mahimo ra man pod, pero dili lagi na gyud maoy kabubuton sa Dios. So, kitang mga tao, kitang tao lamang, gusto gyud tang maghimo atong kaugalingong plano. Di ba? Kanang gusto ta ba nga magpadayon ang mga butang atong plano sa atong kaugaling mga paagi nga bisan pag dili na gyud ta maghula-hula ba sa Ginoo nga ang plano gud sa Ginoo, kung unsa man ang plano sa Ginoo, mao na ang the best plan. Mao na to mensahe karon, God has the best plan. Kahibalo ba kang ang Ginoo duna gyud ni siya iyang kaugalingon nga maayo nga plano? Muhatag lang ko ninyo pila ka example. Ngadtong si Pedro o ang uban na nagat sila sa tibuok gabi nga wala gyud sila kuha. Tibuok gabi nanagat silang Pedro, guban niyang kauban, wag sila kuha. Then, si Ginoong Hesus, gisultihan sila nga, pag adto mo sa palayo-layo mo gamay, aron makakuha mo isda. Mabasa na to in the book of Luke, chapter 5:4-8. So, ang plano ni Pedro nga mauli na lang siya kay wa man sila kakuha. Lagi iya na lang bang kalimtan unta ang pagpanagat atong adlaw nga mauli na lang unta siya. Pero niadtong panahon nga ning ube siya sa Ginoo na discover niya nga dunay day plano ang Ginoo nga makakuha sa daghang isda. Wala na ang nahitabo aning Pedro. Si Pedro atong aning panahon na god, the whole night siya nanagat, walay kuha. Unya ingon si Jesus Christ, layo-layo mo gamay dito sa udlaw mo gamay, kay aron makakuha mo isda. Unya kanagong diha dapit sa Galilee kang managat na sila. Di man pwede managat og adlaw. Kasagaran yung adlaw diha ug managat ka wag kay kuha ang pagpanagat diha gabi. Pero tingala siya kay ning tuo siya sa Ginoo, dagham sila kuha. So mao na nga makaingon ta nga ang Ginoo do na iyang plano, do na gyud na siya best plan alang ni anang niining hitaboa. Another is niadtong panahon nga si Ginoong Hesus gisultihan niya iyang mga disciples nga pagapatyon si Jesus Christ. Gipadlong siya ni Pedro. Gibadlong ni Pedro ang Ginoo. Then nagtuos Pedro nga maayo biya gyud to siguro ang iyang pagbadlong. Maayo to nga plano alang kaniya. Apan natong panahon nga si Ginoong Hesus niadto na sa cross. Dayon gibayran niya ang tanang mga sala sa mga tao sa kalibutan hantod sa kangturan. Si Pedro na
na found out niya nga ang Ginoo doon na di ay siya best gyud nga plano alang sa tao. Nay another example na itong panahon si Gulayat. Gulayat ba? Pagkakita ni Gulayat ni David nga nagdanga-danga si David pagtagbo niya kay maggira silang duha. Si Gulayat doon na siya plano nga patyo na si David, dayon kay ipakaon niya dito sa scavengers, daghan mga langgam dito nga mukaon bitaw patay. Amo na ang plano ni David. So niadtong panahon nga naigo na siya sa bato ang iyag yung agtang, naigo sa bato ni David, nahagba si Gulayat, namatay, dayon nakita nila dito nga ang Ginoo di ay doon na gyoy bisplan alang niya itong hitabuha. Okay. Niadtong panahon nga ang Israel, doon ay panahon adtong ang Israel nagpadala og mga spies dito sa Canaan o Kanaan. Dahil pag adto sa mga spies, pulo man to ka spies ang ipadala dito. Nakita nila dito mga daghang kay higante, mga giants to dito, anak ni anak. Mga giants nakita nila dito. So abi nimo tungod kay nakita nilang giants, hadlo kay sila. Pag uli nila, plano sila nga mangita sila laing bag-ong leader. Ang leader na si Moses man, nangita sila bag-ong leader kay mubalik sila dito sa Egypt. Mubalik sila sa Egypt. Sa to pa, mubalik sila sa Egypt, mukross na po sila sa Red Sea. Dayon, magpaulipon na po sila sa Egypt. Sayo na ng ilang huna-huna. So, ang nahitabo ato, sulod sa 40 ka tuig, naggalibot-libot sila dito sa wilderness, hantod nga kadtong mga tao nga migikan gikan sa Egypt, nangamatay na naa siya dito sa wilderness, nahibalo sila, nakaton sila nga ang Ginoo di ay doon na kay best plan alang kanila. Kung ano lang ning mga example, I could go on giving you an example after example from the pages of the God's Word. But the truth is, fleshed out really well in this passage we have read from the book of Judges. So, when Gideon and his army went into battle, they must have a plan. Doon na gid sila ilang kaugalingong plano. But before the battle was joined and the victory was won, they found out that God has the best plan. So, gusto nila i-consider, I would like for us to consider this thought today. Gusto na ko karon ang mao ni ato mensahe, God has the best plan. Basig doon na kay mga plano para nimo o unsa ba, siguro kaninga mensahe karon mahimo ning doon na kay point sa imong mga plano. Mao na to mensahe karon, God has the best plan. So as we do, let's learn the lesson that God's plan may not be the easiest plan. Mahimo nga ang plano sa Ginoo dili ni posible nga dili ni mao'y pinakasayon nga mga plano. Mahitabo nga dili ni mao'y popular kay nga plano. O mahitabo usab nga kani nga plano makaingon ka dili ni mga smart gyud kayo nga plano. But God always has the best plan. Ang Ginoo do na gid niya kaugalingon siyang best kayo nga plano. Number 1. The realities of God's plan. The realities of God's plan, ang pagka-real sa plano sa Ginoo. Point A, God's plan is a different plan
Muna yung una-una. God's plan is a different plan. Sa atong basa ganiya si Gideon, nagplano siyang mumarcha siya dito sa gira uban adtong 32,000 niyang soldiers. Pero ang Ginoo dunay laing plano. Ang plano sa Ginoo kanang mabasa nato sa 7:2 to 7, chapter 7, Judges 7:2 to 7. Ang context niya mao nga gi-reduce sa Ginoo ang sundalo ni Gideon. Gi-reduce niya. Now, when we make our plans for our lives, we always try to stack the deck in our favor. Daghan gyud nato nang i-stack diha sa atong sudlanan alang sa atong favor. That is human nature. Nature na sa tao. However, God will usually have a different plan for your life than you do. Mao ni siya. Si David was just a shepherd. Tigbantay lang to siya karnero si David. Apan ang Ginoo dunay laing plano sa kinabuhi ni David. Si Job usa ka tawo nga bandianon kaayo nga ang iyang gusto lang siya mo simba sa iyang Ginoo. Gusto niya nga higugmaon niyang pamilya, dayon mag-enjoy siya sa bandi niya nga iyahang nakabot. Pero ang Ginoo dunay laing plano sa kinabuhi ni Job. So, siguro si Joseph and Mary, mga maingonta, mga young couple during the time nga gusto sila magminyo. Dayon, siyempre, magminyo sila, gusto sila mo raise og family. But God had a different plan for them. Now, there was an instance, bisan si Saul, nga later on nahimong Paul. Si Saul of Tarsus, ang iyahalang i-destroy niya ang Christianity during the time. Nga, sa matter of fact, nahibalota nga gipamprison niya ang uban mga Christian. Pero God has a different plan. Now, the test of a truly consecrated life is that it is willing to submit to the plan of God. So, even when His plan contradicts our plans, bisan pag ang plano sa Ginoo medyo maingon ta nga sukwahe sa atong kaugalingong plano, pero hinumdumi nga ang plano sa Dios is a different plan. Different plan. Point B, God's plan is a declared plan. God's plan is a declared plan. Dinhi si Gideon, doon na siya sundalo nga 32,000 man army. Abi ni mo, gireduce sa Ginoo og 300 men lang. Gireduce sa Ginoo 300 men lang. So, he is getting ready to attack a force that is many times larger than his own. Mauna ang mabasa nato sa verse 12. Pero ang Ginoo, God is not asking for a leap in the dark. Ang Ginoo nato, wala siya mo hangyo nato nga muambak lang ka diha sa ngit-ngit. He is asking for a clear step of faith. Mauna ang pabaagi sa Ginoo. So, ang Ginoo nahibalo siya sa kahadlok ni Gideon. Hibalo siya nga Gideon hadlok ayo ang concern ni Gideon. Pero nakadungog si Gideon bahin sa iyang mga kaaway. Muna nga na lahibalo ang Ginoo nga hadlok as Gideon. So when it comes to you and me, the Lord expects us to walk in obedience to His will. Mauna ang tingwa sa Ginoo. So, but He never asked you for a blind leap in the dark. Naiplano ang Ginoo
naa kay plano. O mao na ang plano sa Ginoo, dili gusto ang Ginoo nga moambak lang kas kangit-ngit. He always asks the children to respond to His plan. Ang atong Dios, kanunay na siyang iyang pangutanon ng iyang mga anak to respond to His plans by them taking a clear step of faith. Clear step of faith. God uses many means to speak to His children. Daghan ang paagi sa Ginoo, makikistorya siya sa iyahang mga anak. Number one, He speaks through His Word. Makikistorya ang Ginoo sa iyahang pinagi sa iyang pulong. Romans 10:17. He speaks through the Spirit. Kahibalo ka, ikaw nga believer na kay Holy Spirit, ang Holy Spirit maunay tig giya nato. Then ang Ginoo makikistorya po nato pinaagi sa other believers. Naay mga instances nga ang Ginoo makikistorya po sa hitabo sa kinabuhi. Kainomdom siguro mo Genesis 24:12-26 kung imo na masahon. Si Eliezer gisugo ni Abraham pagpangita og asawa siyang anak, asawa Isaac ba. So naglangyaw dito si Eliezer. Pagabot niya atong lugar, sa baon na yun siguro ng lugar na gisulti ni Abraham nako. Pagabot niya dito, ingon nag-ampo si Eliezer nga, Ginoo, kung kinsa man ang bayi nga moanhi dinhi, dayon paimnon ko tubig, dayon paimnon pog tubig ning ako mga animal. Baon na gyud na Ginoo ang imong ipasawa sa anak sa akong amo. Abi nimo, nakikistorya ang Ginoo ingon ana pod. So, doon ay mga panahon nga ang Ginoo speaks to circumstances of life. Okay, so point C, God's plan is a distinct plan. God's plan is a distinct, lahi yun yung plano sa Ginoo. Mao niya ang content ani niya siya. Si Gideon, ang katong mga tao ni Gideon, ilaha lang isurround ang ilahang kaway. Ilang palibutan lang ang ilang mga kontra. 300 men against 1,000. Against 1,000, daghan ka itong ilang kontra. So, lahi good ning paagi sa Ginoo kay ang instruction sa Ginoo, ipatingog lang inyong mga trompeta. Ipatingog lang na inyong trompeta, then paninggit mo, dayon buakan ninyo ng gamay ninyong pitcher diha nga naay oil lamp. Then ang Ginoo gisultihan sila nga magmadaugon mo. Magmadaugon mo. Munay instruction sa Ginoo nila. So makaingon ta, what a distinct plan. Lahi gyud ang plano sa Ginoo. So wala man gyud siguro tao nga kanang mutuo nga mautong ingon atong paagiha, mudaog sila. Pero mao na ang instruction sa Ginoo ngadto ni Gideon. O nisunod sila sa plano sa Ginoo. Dayon kung wala pa to sila mosunod sa plano sa Ginoo, di sila kadaog sa gira. Di sila kadaog. Ma-miss nila sa ilang kinabuhi itong ilang victory. So, ingon ana pod ang plano sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo is a distinct plan. And there are times when the Lord will lead you in directions you never imagined. He can come up with plans for our lives that are very distinct. Yet, when we go His way, we find out that He always has the best plan. So siguro, at this point in time, basig naa mo'y mga plano sa inyong kinabuhi, maula na ang atong iawhag sa matag usa, i-appeal nato sa atong plano, ang plano
sa Ginoo. Number 2, the requirements of God's plan. Ang requirement, mga kinahanglanon ni sa plano sa Ginoo. If a person or a church is going to walk in the plan of God, nga gihatag nila, doon ay 3 steps nga kinahanglanon. 3 steps are necessary. The first step is, God's plan requires surrender. God's plan requires surrender. Huna-hunaa lang ng si Gideon. Huna-hunaa lang to si Gideon nga doon na siya tao 32,000 followers. But by following God's plan, he saw his army reduce, his rank lowered, and his pride crushed. Sa yun ang kag 32,000, dayon gihimo lang 300. So, si Gideon was reduced from General Gideon to Gideon the barley cake. Ito atong nibasa ganiha. Sa verse 13. He went from being considered a great leader of men, of being called a dog biscuit na lang siya. 300 na malang ang tao niya. That will do something for your ego. Sa ito pagikuha sa Ginoo ang iyang galot, ang iyang pagkagalot. So, what Gideon learned was that this fight was not about Gideon. Maunay nakatunan ni Gideon nga kining away niya dili ni bahin ni Gideon. Dili ni bahin sa iyang army. Dili ni bahin gani sa iyang kaway. This battle was about the Lord. Was about the Lord. Gideon has to come to the place where he was willing to lay his plans, his goals, his dreams, his will aside so that he might surrender to the will of God. So, that is what the Lord still requires of those who would walk in His perfect will. Mao gyud ni ang gusto sa Ginoo, requirement sa Ginoo nga katong kinsa gusto maglakaw sa kabubuton sa Dios. Those who see the reality of the fact that God has the best plan are those who turn from their plan to go with His plan, with God's plan. God's plan is always the best plan. You can trust Him to look out for your best interest. Romans 8:28 ingon si Paul, ingon siya. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So, by the way, life is not about our plans or even about us. Life is about the Lord and His perfect will. Mao na ang kinabuhi. Number 1 is kinahanglan surrender nato atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. So, siguro at this point doon na kay plano, mao na ang requirement number 1, surrender. Number 2, God's plan requires submission. Ang plano sa Ginoo nagkinahanglan ning submission. For God's plan to succeed, Gideon and his army had to submit to God's plan. Gideon had to watch when first 22,000 men and then 9,700 men turned and went home. Nanguli, gidala ang ilang mga armas, dayon gidala nila ang ilang kaisog pauli uban kanila, o si Gideon doon na lang siya 300 men who remain and had to walk in obedience to God's plan for the battle, or none of them had a chance to survive. If you want to see the Lord's best for your life, then it will require obedience to His plan on your part, on our part.
You may not like that which is the Lord is telling you to do, but you do it anyway. Obedience is important to the Lord. Ang obedience importante kay na alang sa Ginoo. It is His command for each of us. Mando ni sa Ginoo sa mga matag usa kanato. Obedience to His will proves our lives for them. Bisan gani sa John 14:15 ingon dito, if you love me, keep my commandments. Keep my commandments. The third requirement, God's plan requires steadfastness. Padayon ba? Steadfastness. God and Gideon and his army was to experience the victory. They would have to humble themselves under God's hand. Surrender to His plan, obey His will, and proceed in faith. Proceed in faith. Gusto na ko ipahibalos sa matag usa, it took great faith for 300 to go out against thousands. It took great faith for them to take no weapons. Walay armas. Kinahanglan to dako kayong pagtuo nila. It took great faith for them to blow the trumpets. So, ila lang ipatingog ang ilang mga trumpeta. Then, ilahang buakon ang ilang pitcher. Then, pasigaon to nila katong lights na sila ilalong pitcher. But God answered their faith by giving them a resounding victory. Maura na ang ilang gihimo. So, steadfastness. Now, if you are going to see God's best plan for your life, ito is going to require faith. Kinahanglan o faith. God is going to ask you to take some steps along the path of life that will be difficult and that you will be unsure of. But the path of God's best is along the path of faith. Bisan gani ang atong salvation, itudlo ni Paul is by faith. God always honors faith. Ang Ginoo kanunay guna siyang pasidunggan na niya atong pagtuo because faith always honors Him. Balo siguro ka atong tulo ka Hebreos, katong tulo ka Hebreos tungod sa ilang pagtuo, proteksyonan sila sa Ginoo. Balo siguro ka Daniel, tungod sa pagtuo ni Daniel, proteksyonan siya sa Ginoo. God's plan seemed bad, but faith secured the victory. Secured the victory. Number 3, the result of God's plan. Resulta ni sa plano sa Ginoo. When God's people submit to God's plan and carry it out for His glory, there are 3 certain results they can expect. So, mao ni ang result sa plano sa Ginoo kung imong i-consider. Number 1, God's enemies are vanquished. Ang kaaway sa Ginoo, mawala na sila. The Midianites and the Amalekites turn on one another in fear. Perti nilang hadloka sa tulo sa 300. Then, nanlaya sila diha sa panggubatan. Israel saw their enemies defeated because Israel followed God's plan. God has a plan for your life. Ang Ginoo doon na plano siya sa imong kinabuhi. Ang atong kaaway, ang yawa, doon na po plano siya nato. Ang iyang plano nato nga gusto gyud ang yawa nga kita, labi na kita mga believer, mabuntog yun ta niya. Muna gusto niya. Gusto ang yawa nga kita mga believer, dili ta magmalipayon. Gusto ang yawa nga kita mga believer, kadunay lantang miserable sa itong kinabuhi. But you chose to walk in the Lord's plan and you can be confident that it is the best plan and that it gives you and God's
victory over Satan. The next result, God's people are victorious. God's people are victorious. Ikaw ni, ikaw ni. Israel enjoyed a great victory because they chose the best plan. By the way, they already had the victory before the battle was ever engaged. Babasa nato na dito sa 7 and 9. God's plan for your life and mine is that we be able to walk in victory. Mao na ang best plan sa Ginoo alang diri kanato. Kay ingon di si Paul sa Romans 8:37, ingon siya, "Nay, in all these things we are more than conquerors through him that love us." But victory will only truly be our experience when we walk in his plan and not our own plan. If you walk in his plan, which is the best plan, you will never walk in defeat. Dili gyud ta maglakat nga mapildi ta. Balikon ako itong gisulti ni Paul, ingon siya, in all these things, we are more than conquerors through him that love us. Point si God's name is venerated. Matagaan bagdako kayong pasidungog. God's name is venerated. Because the victory was won without great army and without first battle, walay makuyaw nga gira, God got all the glory for the victory. Neither Gideon nor his army could go home and brag about what they did not do in the field of battle. How that story might have gone when we turn away from our plan and embrace his plan, God's plan, we are assured of the victory, and we are assured that he will receive all the glory for all that happens in our lives. After all, that is what life as a believer is all about anyway. So, our lives, our obedience ought to point me to him, point you to him, and not to ourselves. On ang conclusion sa itong mensahe, the best thing you could ever do is to submit his plan because his plan is the best plan. Okay, so, he has the best plan for living. His will, when followed, always produces victory in the life of the believer. He has the best plan for those bubiya sila sa ilang sala. His plan for those who are saved is you must believe the gospel. You must believe Jesus Christ as your personal Savior. Kung imo ning buhaton, wala na kayo kay kahadlok sa kalayo sa impierno. So, do you need to come before him and talk to him about his plan for you? I hope kani nga mensahe makahatag din nato og background kung unsa man ang plano nimo sa imong kinabuhi. Kung mahimo lang apilon gyud nato ang plano sa Ginoo. Nindog ta makampot ha. Amahan naman langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat Ginoo sa matag usa nga niya karon bisan sa hulga sa ulan amahan. Salamat Ginoo, nagapadayon pod mi sa paghatag og mensahe Ginoo. Bahin sa plano nimo sa among kinabuhi nga ikaw dunay best plan alang kanamo amahan. Among gipangamuyo kanimo Ginoo nga kini mensahe bulugdang ni Ginoo sa kasing-kasing sa matag usa. Kung akong gihagyo ang matag usa, you can nail it down there. You can sit it down. You can come to the altar. Pag-istorya sa Ginoo. Kung doon na kay plano sa imong kinabuhi, then apila ang Ginoo.
Talk to Him this afternoon. Let's do it. Amahan na malangit nun, buhay ng mga Diyos. Ang ibang mga anak, amahan, nasa ilang tasatag sa kalingkuranan. Ako nakasabot, Lord, nga nakipag-istorya sila diha kanimo. Ako gipangamoyo, amahan, nga patagaan nimo pagtagad ang mga tinguha nila silang kasing-kasing. Kung unsa man ang ilang plano, Ginoo, sa personally, ako gipangamoyo nga mo intervene ka, Lord, alang sa ilahang plano aron amahan makabaton mig plano nga the best plan gikan yun kanimo. Amahan, wala mi mahimo, Ginoo, kung wala ikaw. Ang imo lang plano maoy among tumanon, Lord, kay wala gyud ka sukad masayop sa imong mga desisyon, amahan. Dios kalangit nun, akong ipangamoyo kanimo, Ginoo, nga ikaw magauban sa matag usa. Tubaga ang ilang mga kinahanglanon, Lord, proteksyon ni ang matag usa, ug mao ni akong personal nga pangamoyo kanimo, Ginoo, nga ikaw nga among Dios magpanalangin sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Kaduha, ikaw nga among Dios makagagahom sa mga tanan, maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya kanha sa matag usa. Katulo, amahan, akong gipangamoyo kanimo na ikaw nga among Dios nga dunay best plan alang kanamo, magmaya ang imong panagway nga na sa matag usa ug mohatag sa matag usa ug kalinaw. Amahan mo langit nun, ini nga panahon na karon, kadili namo masabtan ang mga hitabo sa mong palibot. Among ipangamoyo kanimo, Ginoo, ang matag usa, amahan, tagay sa kalig-on silang pagtuo diha kanimo. Akong ipangamoyo na kanimo ang proteksyon sa matag usa. Amahan, kinamong pag-ampo, pangaliw po kanimo, gisalig namo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluluwas. Amen. Okay. Okay, alas pagtapos, we're going to sing My Father Planned It All. Amen? Okay, first stanza, ready, sing. What though the pathway be lonely, and dark the shadows form, I know where'er it be that my Father planned it all. I see through the shades and the sunshine, I'll trust Him whatever befall. I sing for I cannot be silent. My Father planned it all. It be sunshine tomorrow, shadows may break and flee. 'Twill be the way He chooses, the Father's plan for me. Amen. I see through the shades and the sunshine, I'll trust Him whatever befall. I see, for I cannot be silent. My Father planned it all. Last verse. He guides my faltering footsteps along the weary way. For well He knows the pathway we lead to endless day. Amen. I see through the shades and the sunshine, I'll trust Him whatever befall. I sing, for I cannot be silent.
once again, daghang kay salamat sa matagusay. Amen? Ug alang sa itong pagtapos, ako ngayon si Brother Alvin sa closing prayer. Christ, let's pray. Most gracious and Heavenly Father, Lord, we thank you for the victory nga mong gihatag karong hapuna, Ginoo, sa mong panibahon. Salamat, Ginoo, sa pagdala sa imong mga kanakan diri sa balay Alapuanan aron pagsimba sa imo sa espiritu kamatuoran. Salamat, Ginoo, niining simbahan, Ginoo, nga imong nagpabilin gihapon, Ginoo, sa iyang baruganan, Ginoo. Ginoo, salamat sa mga imong alagad nga gigamit aron pagdala sa imong pulong. Sa among pagpamauli karon, Ginoo, ang kung pag-ampo nga ikaw magagiya ka namo, dala kami sa among mga tagsa-tagsa ka panibalay nga safe, Ginoo. Bisan pa man sa moabot ka simana, ikaw magahatag ka namo og kusog, proteksyon ug wisdom, Ginoo, aron mabuhat namo ang among tagsa-tagsa ka misyon. King tanan na ginasalig ginatugyan sa ngalan ni Jesus. Amen.